Hindi na bago sa ating bansa ang bagyo, pagputok ng bulkan, paglindol, sunog at kung ano-ano pang kalamidad. Ito ay hindi natin maiiwasan, pero maaari natin itong paghandaan. Bilang kasagutan, ating binuo ang Project DINA o Disaster Information for Nationwide Awareness. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, layunin nito na magbigay ng sapat na kaalaman tungkol dito at kung ano ang dapat gawin para mapaghandaan ang mga kalamidad. Halina at magkaisa. Tandaan, kung bawat isa ay laging handa, tiyak ang kaligtasan ng ating pamilya at ng ating komunidad. Handa na ba kayo? Ang tsunami ay ang sunod-sunod na alon sa dagat na likha ng lindol na ang episentro ay nasa ilalim ng dagat. Nabubuo ito kapag mababaw ang pinagbulan ng lindol at kapag may sapat na lakas itong pagalawin ang sahig ng dagat at ang tubig sa ibabaw nito. Maaari ring magkaroon ng tsunami kung may landslide sa ilalim ng dagat, kung pumutok ang bulkang malapit sa dagat o sa ilalim nito, at kung may bumagsak na bulalakaw sa karagatan. Ang tsunami ay may bilis na 800 kilometers per hour sa malalim na parte ng karagatan, ngunit ang alon nito ay mababa lamang at pwede itong bumagal ng 40 hanggang 80 km per hour sa dalampasigan. Maaring tumaas ang alon nito sa 10 metro o higit pa, sing taas ng bahay na may 3 palapag. Para maibsan ang epekto ng tsunami, magtanim ng mga puno at bakawan sa tabing dagat. Magkabit ng mga karatula malapit sa dagat na naghahatid ng babala at paalala ukol sa tsunami. Maglagay ng karatulang tsunami hazard zone sa mga lugar na maaaring tamaan nito. Tiyakin ding mayroong directional signs patungo sa mga ligtas na lugar o evacuation sites. Siguraduhin maluwag at ligtas ang mga daang papunta sa mga ito. Bumuo ng tsunami evacuation plan at magsagawa ng tsunami evacuation drill sa inyong komunidad. Sa pagdating ng tsunami, patunugin ang mga batingaw o alarm para bigyang babala ang mga residente. May 3 natural na senyales kung may padating na lokal na tsunami. Una, lindol na may sapat na lakas para maramdaman ito. Ikalawa, ang biglaang pagbaba o pagtaas ng antas ng tubig dagat. Kakaiba ito sa normal na low tide o high tide. At pangatlo, dagundong ng papalapit na tsunami. Pinapayuhan namang manatili sa malalim na parte ng dagat ang mga pumalaot habang may tsunami. Dapat nilang hintayin ang go signal bago bumalik sa dalampasigan. Pagkatapos ng lindol, tumungo sa mataas na lugar, dala-dala ang emergency survival bag. Sa evacuation area, mag-head count at suriin ang sarili at inyong mga kasama. Ang tsunami ay lubhang mapanganib. Kaya nitong tangayin ang mga bangka, malalaking bato at iba pang malalaki at mabibigat na bagay. Ngunit ang simpleng pakikisa at pagsunod sa mga patnubay ay mahahalagang hakbang upang maproteksyonan ang sarili at ang inyong pamilya. Tamang kaalaman ay kahandaan, maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Basta't lahat tayo ay sama-sama habang may panahon. Maganda ngayon tayo.